Isang online scammer ang di umano'y nagnanakaw ng mukha at pagkatao ng isang biktima gamit ang isang AI app. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman namin na naninirakan si Paul sa Zambales. Sinubukan naming hanapin si Paul at kunan siya ng panig tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Pero pagdating sa kanilang lugar, hindi raw alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at anong oras uuwi ang kanilang anak. Kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakaharap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Identity theft isa itong criminal offense under Cybercrime Act kung saan ang isang tao, ginagamit niya ang personal information at sensitive personal information minsan ng ibang tao para magpanggap na siya yun. Na panatag man daw ang loob ni Faith nang formal lang makapagsampa ng reklamo, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba na patuloy na nakakapambiktima si Paul ng mga inosenteng tao. Sana mahuli talaga siya. Hindi na lang yung sa paggamit ng mukha ko. So sa kulungan, hindi niya na magagawa yun. Kung tatanungin ng isang artificial intelligence expert, hindi madaling matukoy kung totoo o fake ang isang video o photo na ginamitan ng AI masking. Kaya dapat daw ay maging mapagmatyag sa lahat ng nakikita online. Yung technology ngayon, sobrang hirap na malaman kung ito ba ay ginamitan ng AI masking or deepfake or talagang authentic. Kung marami akong images nung person na gusto kong ipanloko, mas authentic, mas accurate. Dapat pag may nakita tayo na mga suspicious na mga videos na baka fake, i-report natin. May mga report button yan sa mga social media. No? Required sila by law. Hindi maikakaila ang tulong na dinudulot ng teknolohiya sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paalala ng mga otoridad sa mga taong pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito para manloko. Hindi titigil ang mga alagad ng batas para sila'y matuntun at mapanagot. Kami po dito sa Cybercrime, pinapaigting po talaga namin yung cybercrime awareness. Huwag po basta-basta magtitiwala sa mga nakakuusap natin through online. Maging mapagmatsyag po tayo.